Magandang araw mga kaibigan. I-shout out ko muna ang nasugid kong mga subscribers, sina Cesar and Mila Baldo sa Washington State, USA. Si Mila Baldo is katrabaho sa aking anak sa ospital. Okay, salamat sa inyong panonood sa akin, Cesar and Mila. Okay, bigyan natin ngayon, magbigay ako ng opinion, reaction sa post ng political blogger. Ito, title is Billions of Pork Barrel in the 2025 GAA could be, posible, intended to bribe senator judges to convict VP Sara. Senator Lacson's expose may have opened a Pandora's box of the administration. So, sa Inquirer.net lumabas yung balita, yung pahayag ni Senator Lacson dahil pinag-aralan ni Senator Lacson yung budget from 2023, 2024, and 2025. At nakita ni Senator Lacson sa dami ng pork barrel insertions sa 2025 budget na sabi niya, isang congressman, hindi naman niya pinangalanan, meron siyang 15 billion na pork barrel, and some senators merong 5 billion, yung iba may 10 billion. Yun ang expose ni Senator Lacson. So sana mapangalanan. Okay. So the timing could hardly be coincidental. In the year the House of Representatives was to file the impeachment case against Vice President Sara Duterte, its mechanics in the bicameral conference committee went to work under the cover of darkness to tinker with the 2025 General Appropriations Act to divert billions of pesos into a slush fund. The purpose? It's a two-step process to ensure the removal of the Vice President through impeachment and pave the way for House Speaker Martin Romualdez to be the successor in waiting to his first cousin. So in-explain ito first, sabi niya, yung first step, 150 million na ibigay sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Ito yung pahayag ni Congressman Toby Chanco. Yun ang first step. Okay. Step 2, use billions in pork barrel allocations to bribe 18 or 2/3 senator judges into voting for the conviction of Vice President Sara Duterte. So, step 1, kongresista mo na, 150 million each. Step 2, mga senator, billions. This is the bird's eye view of the pork barrel scam that Senator Ping Lacson has uncovered in his scrutiny of the 2025 General Appropriations Act. Tapos, isinite ni political blogger yung nangyari kay CG Corona na panahon ng Aquino administration, nagbigay ng bribe money ang Aquino administration sa mga senator judges. Yun, in a privileged speech, Senator Jingo Estrada revealed that the Aquino administration, through the Senate President Franklin Drilon, gave out 50 million in extra development acceleration program allocations to some senators in exchange for a vote to convict Corona. Ayan. With this expose of Lacson, we are finally seeing the pieces of the jigsaw puzzle fall into place. It points us to the source of the 150 million signing bonus of the 215 House members
got in exchange for the signatures to the articles of impeachment. How else could Romualdez have funded this patently unethical and repulsive compensation scheme using taxpayers' money? Of course, from a secret account code in the 2025 GAA that served as an ATM for his evil scheme to get BP Duterte kicked out through impeachment. Lacson expose reveals the answer to the puzzle, and still unnamed senators had also partaken in this pork barrel scam according to Lacson. One senator was due to receive 10 billion, another senator 5 billion. Again, our suspicion is aroused by this revelation. Was this now a bribe for a vote to convict? Lacson should name names. If our hunch is right, the 2025 GAA had allocations for individual senators. Okay, summarize ko na lang ha. Ito yung suspicion ni political blogger. Kaya may mga ibang senador na nagpupumilit na paspasan, i-forthwith, trial kagad noong Pebrero para matanggap yung promise sa kanila. So ngayon, dahil hindi natuloy, na-delay, so ano ngayon? Wala na. Yung promise, hindi na matutuloy. Yun ang sinasabi ni political blogger. Again, opinion ito ni political blogger. Ako naman, sinishare ko lang sa inyo, nagko-comment lang. We do not know kung tama ba ito o hindi. Kayo nang mag-husga. Sa ngayon, abangan natin yung opening ng 20th Congress. Nakikita ko, unang talakayin niyan yung jurisdiction issue at magbobotohan kaagad. Tingin ko opinion ko lang ito, madismiss kaagad ang impeachment case na ito at ang mga House Prosecution Panel tatakbo sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema na ang magdi-decide kung tama ba yung desisyon ng impeachment court na i-dismiss kagad o hindi. So, pwedeng ipagpatuloy ang trial kung iutos ng Supreme Court. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-suporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan, intercrop with Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nako sa saging lakatan ni Manoy Boy og muna ni ang una niyang tanom og mga maayog yun og dagko na pod. Maayong buntag ya Manoy. Maayong buntag pod. Oo. Gabuno ka Manoy. Oo. O gawas nga hinlo padayon pod silang Manoy ani sa pag-abono. Og salamat sa nagsuporta sa pagpananom og sa paabono. Ug karon maupod ni ang ikaduha ni Manoy nga iyang tanom nga saging lakatan. O gawas nga hinlo mga tambok pagyod ug mga dagko ng iyang saging. So upadayon silang Manoy sa pag-abono. O kini ang among saging lakatan 2,000 ni kapin. So daghan-daghan gyud ni. So karon mananom na pod mi og kape. Og karon gawas sa saging nga lakatan nga tanom ilang Manoy nananom pod sila og kape. Kining kape tag 25 ani ang kada isa ka punuan. Ang among pagpalit. Tangko lang Ginoo. Patakatan sa video padayon sa pagsuporta sa among gitanom. Unang mong gitanom lakatan
Unya kay mas mahal man ang kape di sa lakatan so lakata o kape na pod ang among itanom. Mm. Salamat ka. Pila ka punuan man ay imong tanom nga saging lakatan? Kuan ni 180 taran ni ka punuan. Ay. Ang akong itanom nga kape paabot na ako ni sa 700. Oo. So salamat kay Manoy. Oh, salamat po.